Meron po tayong mga simpleng tips, 40 pataas, di ba? Pagdating ng 40, diyan na tayo tumatanda talaga, maglalabasan na yung mga pekas, sa buhok, marami na tayong mararamdaman. So, ang tips natin, kahit edad 40 tayo, paano magiging mas bata ang pakiramdam? Diba? May tao, edad 40, pero mukhang 25 o mukhang 30 lang eh. So, simple tips. May tinatawag kasing chronological age tsaka biological age. Ang chronological age, yan ang tunay na edad natin sa kalendaryo. Let's say ito, 30 years old siya. Pero mukha siyang 40. Mukhang matanda kasi nga maraming bawal na lifestyle na ginagawa katulad ng paninigarilyo. So, reminder lang to para hindi tayo tumanda habang bata pa kayo. Okay, number 1. Siyempre, stop smoking talaga. Sigarilyo ang mabilis talaga magpatanda. Alam naman natin, smoking, usok yan eh. So, pag nilalagay mo yung usok sa baga mo, mahirapan yung baga mo. Magkaka-smoker's cough, plema, yung oxygen, mas hindi papasok sa katawan. Para ka nag-air pollution lagi. Magbabara yung mga ugat sa puso, pati sa balat, sa skin. Kaya mas maputla pag smoker, may mga kulubot dito at iba pa. Bukod pa sa cancer na iniiwasan natin. Pagdating sa alak, mas maganda limit or iwas na lang. Pag nasobrahan din tayo sa alak, ano ba mangyayari? Diba? Tumatanda din, diba? Nagiging dry yung skin natin. Pag alcoholic, masisira pa yung atay. Isa pang iiwasan, sugary foods, diba? Nung lumang panahon, wala namang ganito, diba? Dati, 2,000 years ago, gulay lang at prutas. Tayo lang nag-imbento ng pure sugar, pure carbohydrates. Baka may strawberry jam pa na maraming asukal sa loob. Talagang matatamis. Patamis ng patamis. Baka lagyan nyo pa ng cream sa ibabaw. So, ito po, hindi po maganda. Magkaka-diabetes tayo, hindi rin nagbibigay ng masyadong energy. Kasi nga, yung energy niya up and down. Isa pang dapat iwasan, bawal yung laging kuba, di ba? Buong araw nagtatrabaho tayo, kailangan may reminder tayo sa posture. Ngayon, nakita ko nga posture. Kung hindi, madalas tayo nakakuba, kaya nga sumasakit dito sa likod ko. Madalas kasi nakakuba tayo sa trabaho, sa cellphone. So, posture lang para sa tiyan, maganda circulation. Mas maganda nga para sa akin, may timer tayo. Tingnan nyo yung relos nyo, every 30 minutes, every hour, maglakad ka na isang ikot. Para at least gumanda yung circulation. Pag lagi nakaupo, 2 hours, 3 hours, magbabara yung ugat, magbabara yung dugo, magmamanas tayo, sasakit ng likod kasi kulang sa galaw-galaw, kaya mabilis pumanaw. Huwag uupo ng matagal, di ba? Dapat galaw-galaw, more exercise, tulad na sinabi ko. Huwag magpapaka-stress. Stress sa pera, stress sa sakit, stress sa pamilya, stress sa bashers, stress sa gulo sa mundo, lahat na more mental stress, mas tatanda, di ba? Doon lang tayo sa kaya natin ayusin, di ba? Kung makakagawa tayo ng positive sa mundo na maganda, meron tayong matutulungan na kung ilan lang kaya natin matulungan, ano lang open sa atin, doon lang tayo, di ba? Yung problema ng ibang tao, yung away nila, wag na tayo makisawsaw o makibashing sa iba. Kasi pag nagbash ka ng iba, mababash ka rin, away kayo ng away, sasakit lang ulo mo, mas tatanda din. Kasi stress pa rin yun. Stress pa rin yun. Eh. May kaaway, stress pa rin. Tulog, bawal ang kulang sa tulog. Kasi pag puyat tayo lagi kayong puyat, mas tatanda. Diba? Kaya mabilis tumanda ang puyat eh. Diba? Makita nyo sa mata nyo, parang nangingitim yung muka pag puyat, diba? Maraming patsi-patsi. Pero pag nakatulog kayo matagal at kalmado at relax, galing sa pahinga, parang mas maganda, diba? Mas maayos. Pati yung cellular nyo, mas masaya. Bukod dito, mental health, napakahalaga din. Actually, ito yung summary na pinakita ko sa inyo. Ito yung mga negatibo, Doc Lisa. Lagi nakaupo, lack of sleep, smoking, junk food, yan. Ito yung nagpapatanda. Nagpapabata, exercise, galaw-galaw, tulog, tamang pagkain, pati relaxation. Kailangan mag-almusal. Almusal kasi healthiest, di ba?
Yan ang healthiest meal of the day. Para paggising, may konting energy yung katawan. Kasi buong araw nga, buong gabi hindi kayo kumain. Tapos sabi ko nga, paggising sa umaga, at least 2 basong tubig. Ako, by this time, pag 9 a.m., nakakatatlo, 4 na baso na ako. Kasi hinahabol ko yung dehydrated ako nung gabi. Kasi hindi nga tayo minom ng tubig buong gabi. Healthy breakfast, napakahalaga. Mas makukulay na pagkain, di ba? Pinakita ko kanina yung puro sugar, hindi maganda. So, mas makukulay, mas healthy. Yan ang ginawa ng Diyos. Let's say, mas color red, mapula, ma-orange, ma-yellow, ma-green, mas matingkad yung kulay, mas maganda. Kaya nga, maraming antioxidants ang mga carrots, di ba? Kalabasa, kamatis, di ba? Ayan o, ubas, apple, bell pepper, ang ganda ng kulay. Tapos lahat ng mga greens, okay din. Kasi nga, maraming antioxidant, pampabata. Pampabata ito mga kulay. Diba? Hindi lang siya maganda sa cellula, maganda rin yung kulay mo. Kasi puro ito kinakain. Pero pag puro taba, puro kanin, syempre, manghihina tayo. Kulang tayo sa antioxidants. Diba? Merong go, grow, and glow, diba? Nung bata kayo, di ba? Ano ang go, grow, and glow? Go is for energy. Kanin carbohydrates Grow, protein. Di ba? Protein. Ano yung glow? Glow yung pampaganda. Ang glow, ito yung mga vitamins. Ito yung mga antioxidants. Prutas at gulay ang pang-glow. Kaya para gumanda, para bumata, kailangan nyo itong makulay. Yan, parang natural makeup na yan. More vegetarian, mas maganda. Kung ako tatanungin, ano pampahaba ng buhay? Ito kasi proven Yung mga, let's say, mga 7-day Adventist, o yung talagang hindi kumakain ng karne, mas mahaba talaga buhay. Yung mga lugar sa Japan, sa ibang lugar, kumakain sila ng isda, pero konti-konti lang. Konti-konti sila kumain. Konting-konti, mas maraming gulay, pampahaba ng buhay. Actually, halos lahat ng sakit, more gulay, more prutas. Actually, more gulay, mas maganda High blood, maganda itong gulay, pampababa, di ba? Mga karne, pampa-high blood yun O diabetes, ito rin maganda. Kidney disease, may sira ang kidney, mataas ang creatinine, gulay pa rin. Kasi nga bawal na nga yung maraming karne sa kidney disease. High protein, masisira ang kidneys Uric acid, mataas ang gout, di ba? Bawal din karne, karne din nagpapataas Karne, laman loob, alak, nagpapataas ng gout. Pero pag gulay at maraming tubig, more water, pampababa din ng uric acid. So, halos lahat ng sakit, maganda talaga. Mas vegetarian. Anti-aging diet, syempre, ito yung mga healthy na tinuturo ko, like bawang, sibuyas, luyang dilaw, luya, itong mga spices, healthy yan. Lalo na yung bawang. Bawang, basta may konting luto, wag lang hilaw para hindi sumakit ang tiyan. Bawang, may tulong konti sa blood pressure, pampababa ng cholesterol, may antibacterial property. Stretching, tulad ng sinasabi ko, pampabata. Ayan, kasi nga, mas matanda, masikip na muscle natin Nakukuba na tayo, kailangan mag-stretch na tayo. Okay, stretching, very important. Walking, very important. Rubber shoes, very, very important. Kailangan may rubber shoes bata, edad 40 pataas, lalo na pag senior. Mas maganda yung sapatos nyo mapudpud. Kasi pag hindi yung rubber shoes mo mapupudpud, tuhod mo mapupudpud. Ang balakang mo mapupudpud, leeg mo mapupudpud. Mas maganda rubber shoes. Kaya pag nakapaa, nakachinelas, mas masakit ang tuhod. Mas mabilis pa matumba. Pag senior, rubber shoes, mas stable. Mas stable ka. Exercise, kahit light weights, kailangan may light weights to be stronger. Maraming tubig, pampabata yan. Tubig talaga, 8 to 12 glasses. Diba? Kahit healthy ka, pag maraming tubig, mas gagana yung utak. Anong gamot sa migraine, sa headache? Tubig din Marami dehydrated, di ba? Pag nangihina ka, pagod ka, tubig din ang kailangan mo. Pag constipated, tubig din kailangan mo. May kidney stones, bato sa bato, kailangan mo maraming tubig, 3 liters a day. May kidney problem, mataas creatinine, habang umpisa pa lang, tubig pa rin.
Pag dehydrated, masisira ang kidneys, di ba? Lahat maganda ang tubig. Para sa puso, para sa atay, liver, para gumana ang liver natin, kailangan maraming tubig din. Kung hindi, hindi magagawa ng atay yung trabaho niya. So, 8 to 12 glasses, optimum yun eh. Pwede ka mabuhay sa 3 basong tubig, pero hindi ganun ka-happy yung katawan mo. Ito, dental floss, napakahalaga. Bukod sa toothbrush, toothpaste, tongue cleaner, itong dental floss. Kasi, hindi na natin malilinis yung gitna ng ipin eh. Pag nag-ipon kasi yan, magkakabakterya, magkakasira sa gums, pwedeng dumugo. At pag nagkabakterya ang bibig natin, isa sa pinakamaduming parte ng katawan, maraming bakterya, maraming bad breath, tapos may dumudugo pa, yung bakterya pupunta sa dugo. At pag kumalat yung bakterya sa dugo natin, tuloy-tuloy na yan. Pwede pumunta sa puso, meron nag-infective endocarditis, nasisira puso, baka malason yung dugo. So, may pag-aaral, laging sira ang ipin, maraming dental caries, mas maikli yung buhay ng 3 years. Nababawasan ng 3 taon yung haba ng buhay dahil lang sa sira ng ipin. Tsaka pag namamaga yung gums, parang namamaga din yung ugat natin. Kaya, oral health, very important. Tsaka pag laging maraming ipin na nabunot, hindi ka na makakain. Kung hindi ka makakain, wala nang nutrition. Hindi mo makagat yung pagkain mo. Bawas stress, fresh air, pero ang problema, pag nasa probinsya, fresh air. Pero pag nasa city, siguro sa mall lang o sa loob ng bahay. Kasi pollution Hindi rin maganda ang pollution, yung mga pagsakali, hindi po maganda. Relax, pamper yourself, laging masaya, mental health, physical health, kahit anong edad, be happy. Sabi nga, be in the moment lang. Ito, mga mental health tips. Parang dito lang kung ano meron ngayon. Huwag na masyado yung luma na mga sama ng loob or yung future na kinakatakutan natin. Dapat happy ka sa partner mo, sa pamilya mo, 'di ba, sa kaibigan mo. Choose positive and happy friends. May pag-aaral, maganda rin daw part kayo na isang grupo na medyo pare-pareho kayo. Baka pareho kayong meron kayong exercise group o biking group or charity group, 'di ba? O religious group o whatever, o singing group. Pag may grupo kayo, mas maganda. 'Di ba? Less kaaway. Huwag na tayo makialam o manira ng ibang group. Kasi pag nandun kayo sa group mo, mas happy kayo, may feeling of belonging, magtutulungan. Find your purpose, pinakamahalaga. Diba? Pag alam mo yung purpose mo sa buhay, may reason ka gumising. Diba? Ang isang magandang purpose, syempre, tumulong sa ibang tao. Actually, yan ang tinuturo ng teacher ko Nung nasa UP pa ako, matagal na, 40 years ago. Sabi ng teacher ko noon pag nalilito ka sa buhay mo, like yung mga kabataan, hindi nila alam anong gagawin nila sa buhay nila, walang purpose, walang meaning ang buhay nila, malungkot sila lagi, bumalik ka daw sa service. You cannot go wrong with service. Hindi ko makalimutan sinabi niya. Go back to service, you cannot go wrong with service. Mag-serve ka lang, tulong ka lang, bigay ka libreng gamot, libreng pagkain, service lang, pwede na. Doon ka sasaya. Okay, maging masaya, laughter, tulad nga sinabi ko, service, volunteer work. Kung gusto mo maging masaya sa pera mo, mag-donate, tumulong. Isip ng iba, sasaya sila pag bumili sila ng bahay, bumili ng kotse, bumili ng gamit. Masaya ka konti. Masaya ka konti. Pero may limit Pag nabili mo na yung gusto mo, masaya ka sa cellphone, pag nakabili ka na isang cellphone, bumili ka 4 na cellphone, hindi ka na rin masaya. Diba? Bumili ka maraming pagkain, pag kinain mo, tataba ka rin. So, hindi rin talaga. So, nasa sa inyo kung saan yung happiness nyo. Pero mas happy kayo, mas mahaba ang buhay, mas babata ang pakiramdam. Peace in the family. Mahirap maging masaya kung kaaway mo yung pamilya mo, tatay mo, kapatid mo, pamangkin mo, pati sa mga grupo mo. Kung marami kang kabasher na kaaway, marami kang inaaway, para pa. O pinupuri ka nga nitong grupo, minumura ka naman nung kabila, wini-wish naman. Di ba?
'di ba? 'Di ba naman, nasa Bible yan, 'di ba? Love your enemies. Ayaw lang natin sundin. Masarap kasi makipag-away kasi nalugi tayo. Pero in the end, kung lalaliman mo, mas lugi ka ba lagi kang may kaaway? O mas lugi ka na nagpatalo ka na lang konti? Total, wala naman siya. Salita lang naman yun, di ba? Pinagbigyan mo na. Kasi pa nagbato siya sa'yo ng masamang salita, gaganti ka ng masamang salita. Mamaya, hindi na salita yan, suntukan na yan, physical violence na yan Di ba? So, para pa. Hindi parehong patay, parehong lugi. Di ba? Gawin mo na lang yung goal mo, gawin niya yung goal niya. Kung gusto niya makalamang, hayaan mo siya makalamang konti. Nakalamang siya, pero in the end, magsisipag ka naman So, pag nagsipag ka, masaya ka, mas mahaba buhay mo, mas panalo ka pa rin in the end. Diba? Tsaka hindi ka naman umaway sa kanya. Embrace your faith, depende sa paniniwala mo, kung ano man relihiyon mo, okay lang yan, basta ituloy mo lang yung paniniwala mo. Kailangan magpa-check sa doktor. Siyempre, pag may sakit na, like ako, internist cardiologist, depende sa sakit nyo. Kung diabetes, endocrinologist, di ba? Pag sakit sa babae, sa OB tayo. Bata, sa pedia. Sa baga, sa pulmonologist. Kailangan mo rin maintenance medicines. Pampahaba rin siya ng buhay. Ito, proven yan. 200 years ago, ang haba ng buhay ng tao. I-research nyo, 200 years ago, mga 50 years old lang namamatay na yung tao Pero ngayon, umabot ng 70, 80, 90, 100 plus kasi nga, nakokontrol na yung high blood. Nakokontrol na ang blood sugar, nakokontrol na itong cholesterol. Kaya napapahaba yung buhay. Yan talaga ang pinakadahilan. Just imagine, walang gamot sa high blood. Lahat na na-stroke. Lahat na na-stroke. Paano yun? Mabubuhay tayo 200 ang BP. Hindi kakayanin ng ugat sa utak. Puputok. Kahit kainin mo lahat ng bawang o lahat ng healthy, minsan yung high blood kasi namamana namamana. So yung mga gamot like amlodipine, losartan, maganda yan. Pampakontrol ng blood pressure, parang bata yung ugat mo, pinapaluwag niya ulit yung mga ugat mo para mas sumaba ang buhay. Okay, final tips to stay young, ganyan lang. Tubig, tulog, exercise, healthy diet, walang mental stress, skincare, moisturizer, may tulong din, at walang bad habits. Sana po nakatulong to. Reminder sa mga simple tips para bumata at humaba ang buhay nyo. God bless po.